Although hindi na-announce, pero tuloy po tayo. Dito na po tayo. Okay, 10:31. Tutuloy po natin yung ating topic ng Ten Commandments. Puputulin muna po natin yung kay Ate Malu, no, kasi nahinto po tayo dun sa Ten Commandments. Pero hopefully, maidugtong ko rin po yung kay Ate Malu kasi part po noong kay Ate Malu na feast ay yun pong pag-aaralan natin ngayon. Pero review muna po tayo ng Ten Commandments natin. Okay? Number 10. Ano po yun? Do not covet. Okay? Huwag hangarin ng hindi sa'yo. Number 9. 5 is not for. 5 is not for. Do not. 5 is not for. Do not lie. Okay? Do not lie. 8. Do not steal. Okay po. Mapuputol ang kamay. 7. Huwag mangangalunya. Marriage is 2, not 5. Okay? Naku, bilis makalimot ha. Marriage is by 2, hindi po by 5. 6. Do not kill. Okay? 5. Honor your mother and your father or your parents. Okay? And tutuloy na po natin ngayon. 4. Honor Sabbath day, observe Sabbath day, for this is holy. Babasahin po natin yan mamaya. Okay? Tutuloy po natin. And Sabbath day is part of the feast na pinag-aaralan po natin kay Ate Malu. Kaya po idudugtong natin siya. Okay? Let's pray bago po tayo magsimula. Lord, we thank you that you allowed us to come together. And we pray that as your people, as your children are seated here, we pray that your Spirit will minister to each one of us. That you will touch not only our minds, not only our physical ears, but God, you will talk to us. Kakausapin mo kami, spirit to spirit. Let every word be imparted to our hearts, that there would be no wasted, Lord God. Nothing will be wasted. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. So, tutuloy po natin, Sabbath day. Ano po ba ang Sabbath day? Tapos, idudugtong po natin yung mga feast. Aralin lang po muna natin yung feast nung tinuturo ni Ate Malu. Ano-ano po yung feast na tinuturo ni Ate Malu para madugtong nyo po? Feast of the Passover. Okay. Ano po kasunod nun? Feast of the Unleavened Bread. Feast of the Tabernacle. Feast of the Trumpet. Okay. Sige po. Para po mas matandaan ninyo. Pag po kasi hindi natin inugat yung story, mahihirapan po tayong magtanda. The Ten Commandments ay ibinigay po sa kanila when they were out of Egypt. Yung Ten Commandments po para magkaroon ng order. Law or batas ay binigay para magkaroon ng order. Kasi magulo. Ulit. Galing po silang Egypt. Ang mindset po nila ay, ano po sila doon nasa Egypt sila? Slaves. Alipin po sila. Okay? Nung iaalis na po sila sa Egypt, syempre ang bitbit po nilang mentalidad ay slaves. Sila po ay umaayos lamang sa Egypt kasi meron pong leader. Mayroon pong kaayusan doon. Okay? Pero ngayon na pare-pareho po silang alipin, pare-pareho po silang aalis ng Egypt, tapos puro alipin lang po yung kaisipan nila, magulo. Okay? Magulo. Kaya nga po, naibigay ngayon yung 10 Commandments. No? To put things in order na dapat sundin po nila. In general, pag sinabi po kasi nating batas, ganun din naman talaga. Pag po may batas, para magkaroon ng kaayusan. Halimbawa po, yung pinapalabas dito,
Kapag po Sunday, bawal may phone, bawal malate, bawal dumaan sa gitna, no? Yun po ay mga batas so that the Sunday service will be in order. Okay po, para maging maayos. The same thing, yung pong feast. Yung pong feast from Egypt, balikan nyo po para madali nyong matandaan. From Egypt, doon po nagsimula yung Feast of the Passover kasi po sa Egypt, doon po yung isa sa hindi kababalaghan, no? Nadadaan yung angel of death. Okay? Dadaan yung angel of death kung sino man ang may bahid ng dugo ng lamb doon sa doorpost nila ay hindi po mamamatay. Okay? Kaya po siya tinawag na Passover. Ibig sabihin, magpapas lang siya, lalagpasan. Kaya po siya Feast of the Passover. Idugtong po natin yung kwento. Papaalis na sila ng Egypt, kaya po ngayon nagkaroon ng Feast of the Unleavened Bread. Kasi nung umalis sila ng Egypt, nagmamadali, wala naman silang paggagayak, wala po silang dalang pangpaalsa. Kaya po tinawag na Feast of the Unleavened Bread. Nakukuha po natin yon. Susunod po ay yung Feast of the Trumpet. Okay? Or Tabernacle muna. So magtatayo ng tabernakulo, magtatayo ng tipahan. Okay? Magtatayo. And then, Feast of the Trumpet. Doon po yung Jericho Walk. So kaya po may trumpet. Kung alam niyo po yung story ng Jericho Walk, pitong araw pong pinalibutan and then the trumpets were blown, no, at saka po nagkaroon ng pagsakop. Magkakadugtong po lahat ng yon. Lahat po nung feast nila ay may kinalaman po sa nangyayari sa kanila na ginagawa ng Diyos. Ulitin ko po. Lahat ng feast, kasi pag hindi natin kinuha yung pinaka-essence, ba't ba natin kailangan pag-aralan yun? Sa totoo, wala naman tayong Feast of the Passover dito sa Pinas. Hindi po natin yung pong mga pinag-aaralan natin, yun po ay sineselebrate ng mga tiga-Israel. Up to now, sineselebrate po yung ng iba. Dalawa po kasi yung klase ng mga Jews ngayon nasa Israel. The religious one and those that are not religious. Pag sinabing religious, by law, sinusunod pa rin po nila ngayon. At isa sa sinusunod nila yung pag-aaralan natin ngayon, the Sabbath. Okay? Kaya ako po dinudugtong. Okay? Now, balikan ko lang po muna yung feast. Yung feast, kaya po yun pinag-aaralan natin, i-ano na po natin, ilalim. Lahat po ng feast na yon ay pabalik sa ginawa ng Diyos sa buhay nila. From Egypt down to the promised land. Okay po? Kasi pag hindi natin kinuha yung totoong essence nun, hindi natin ma-appreciate. Ba't ko kailangan aralin yung feast? Hindi naman yun ginagawa sa Pinas. No? Ang pinaka-essence po nun, kaya I appreciate yung teaching. No? Dahil lahat ng feast na yon ay nagbabato pabalik sa ginawa ng Diyos sa buhay nila. Imagine, kung walang Feast of the Passover, lahat sila patay. Kung hindi sinabihan na yung mga panganin nila, lahat patay. Kung walang Feast of the Passover. Kung walang pagpapaalala that they were saved kahit walang pampaalsa sa wilderness, no? The Feast of the Unleavened Bread ay nagpapakita na God provided for them kahit wala silang dalang pampaalsa. So, kasi yung iba matatanong, ba't may piyesta naman pala sa Bible? Diba? May piyesta naman pala, so pwedeng magpiyesta. Pwede ba? Kaya linawin natin yun kasi nandun sa Bible eh. May pista ng Passover, pista ng ganun din naman yung tawag natin. May pista. So pwede tayong magpiesta.
Pwede? Depende. Paano depende, Kuya Bill? Kung ano yung feast, praise and worship feast. Okay. Praise and worship feast. Yung fish na inaano natin, ang interpretation natin ng fish, pagdiriwang, masayang pagdiriwang. Pero yung fish sa kanila nun, paag-alala. Check. Pagdiriwang na hindi kasayahan. Okay po. Thank you po. No. Pagdiriwang din naman po yung sa kanila noon. No, pagdiriwang. Actually, kasiyahan din po iyon. No? Nagdiriwang sila, magsasaya din sila. Ang totoo, pag yung pong last na topic, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah is really, it's a celebration kung saan merong dipping of honey, of apple in honey. Ganun po ang ginagawa. Bakit ko po alam yon? Sa school namin ay pinapractice yon. Hindi naman totally pinapractice, pero naranasan po namin, hindi ko alam, Rosh Hashanah, no? So, pagpapasalamat, sige, lilinawin ko siguro yung tanong. Kasi, yung piyesta o pista ng Biblia ay iba sa pista na alam natin ngayon. Okay? Walang problema sa pagdiriwang. No? Walang problema. Ang tanong ay kung sino yung pinagdiriwang. Okay po. Because in the Bible, sabi ko nga sa inyo, their feast, ang patungkol po sa feast nila, lahat pabalik sa Diyos. Naniligtas kami ng Diyos in the Passover. Niligtas kami ng Diyos kahit nasa wilderness kami, wala kaming pampaalsa. Okay? Na pinagtagumpay kami ng Diyos just by blowing the trumpets. Lahat ng pista nila ay pagdiriwang ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Okay? Pero yung yung pista na alam natin ngayon ay, yun yung tanong, dapat ba yun? Okay po. Ngayon, yung mga pista-pista ng mga santo, ganyan, paganism yun eh. Ang pinagdiriwang lang naman natin, yung pagkabuhay ni Kristo, hindi naman natin pinagdiriwang yung pagkamatay niya eh. Pinagluluksan natin yun, di ba? Okay pagkamatay, tsaka yung yung pagkapanganak ni Kristo. Okay po. Tama po. Meron po kayo dyang, thank you na Ana Flor, ay insight sa tingin nyo po. Sige, pag-usapan lang natin yun. Para alam natin yung stand natin. Yung piyesta natin dito, yung ngayon, yung alam nating piyesta. Yung alam ko ngayon, yung piyesta natin na yun, yung pinagdiriwang, yung pagkabuhay ni Yesu Cristo sa ating kaligtasan. Sige, linawin ko na para direct to the point. Yung piyesta ni San Isidro, piyesta ni lahat ng ngayon, mga yan. Hindi po natin dapat pag-ukulan yun ng isa lang po natin dapat sambahin, papurihan, pasalamatan. Ang Ama, Kanyang Anak, at Espiritu Santo. Okay po. So, hindi daw po. Hindi daw si Ate Mean. Okay. Ani, oo. Okay. In-invite ka ng nanay mo, piyesta sa kanila. Nanay mo, o kaya magulang mo, nanay, tatay mo. Pupunta ka, hindi ka pupunta?
Ate Mean, sige. Uh. Wag sige. Okay. Okay. So, ang stand ni Ate Mean, sa kanya, it's a no. Nagdodraw siya ng line. No, it's a no. No, yun yung stand niya. Yes po. Kumbaga, ito pinag-uusapan natin, no? Itong pinag-uusapan natin may not be totally the stand ng pinaka-church. Pero nagdi-discussion tayo so that you know your stand. Okay? Meron pa po? Ano po stand nyo? Set. Itatanong ko lang to kasi katulad namin magkakaibigan kami, yung mga magkakasama kami sa trabaho. So, sabi December 8 is birthday nung kasamahan namin sa trabaho dati. Ngayon, nag-i-invite siya kasi birthday niya. Birthday niya ang pinag-i-invite niya, pero kasabay ng piyesta nila. Oo. Yun, nagkataong nagkasabay. So, ang plano namin is magkita-kita, parang reunion. Pero hindi yung celebration ng kanilang fiesta ang pupuntahan namin. Yung birthday. Kaya, sa akin, yung ganon, parang at reunion ang namin doon, stand namin doon. Okay po. So, yung kay Ate Marlene, at mukhang marami ding... kayo po, wag po kayo mag-usap-usap. Sabihin niyo po dito. Kayo po. Tayo pa ba ako? Ay, wag na po kayong tumayo. Okay lang po. Ako, nung bata ako, umaaten ako ng piyesta. Pero nung naging dalaga na ako at naging Kristiyano, ang sabi ng nanay ko, hindi na tayo magpipiesta dahil Kristiyano na tayo. Kaya magbuhat nun, hindi na kami nagpipiesta. Okay po. So, sige po, meron pa po? Yung pong pagkumbida ng magulang sa anak na pupunta sa bahay, family bonding po yun. Yung pagdiriwang, kung makikisama ka siya magsasayaw sa kalsada para doon sa mga poon, hindi po yun. Ayun. Tama. Okay. So, yun po yung natin, no, linyahan natin. Kung pupunta ka doon, tapos magtuturo ka din ng kandila, mag-aantanda ka din, at gagawin mo din kung ano yung ginagawa nila, it's a different story. Pero pupunta ka doon, makikipag-usap ka, makikipagkwentuhan ka, no? Kaya po hindi ko masasabi sa inyo kasi nasa conviction po natin lahat yan, no? Pero ang malinaw, nakitang-kita yung manifestation, yung makikisayaw ka, mag-aalay ka ng kandila, iba na yun, no? Kitang-kita na yon na you are participating in their rituals and their practices na hindi dapat natin yun ginagawa. Okay po? But if you are establishing a connection with the person so that the person can go to God, maitulay mo siya, madala mo siya sa Diyos, make sure lang na yun talaga yung conviction, no? Kaya po, again, for me, hindi ko talos ang puso ninyo. Hindi ko po alam ang conviction ninyo. Wala po nakakatalos ng puso ng bawat isa. It's only God who can see the heart. Pero yung hayag na nakikisayaw pa, something is wrong na po doon, no? For example, meron po kami inatin ng patay, kamag-anak namin. Catholic Church yun.
punta, no? Lumuhod ba kami pag sinabi ng parin lumuhod? Hindi. Siyempre, hindi kami lumuhod, di ba? Nagpabasbas ba? Hindi, no? Pero, the relationship with my relative should be there. No? Pero para sundin ko yung ritual nila, sundin ko yung practice nila, it's a no. Maliwanag po tayo doon. So, maliwanag. Kung mayroon man po kayong pista na may pagdiriwang dito, sana ang tanong, sino yung pinagdiriwang? The Bible is doing their feast kasi ang dulo po ng lahat nun ay para papurihan, parangalan, idakila ang Diyos sa buhay nila. Okay po? Kaya dapat din po tayo talagang nagse-celebrate. No? We have our own feast in the church. No? Now, going to the main topic this morning, dugtong po natin. In the Bible, sabi, the fourth is Sabbath day. No? Bakit importante na ino-observe natin ang Sabbath day? Because it's in the Bible. In Genesis chapter 2, verse 2, Genesis pa lang po, inutos na. Basahin po natin, kung may Bible po kayo, sisend ko na lang po sa mga GC yung PowerPoint. Ito naman po sa akin. In Genesis 2, chapter 2, verses 2 to 3, by the seventh day, God had finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. Then God blessed the seventh day and made it holy, because on it He rested from all the work of creating that He had done. Yan po ay inulit in Exodus, yung 10 Commandments, Exodus 20 verses 8 to 11. Remember the Sabbath day, to keep it holy. 6 days you shall labor and do all thy works. But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. You shall not do any work, your son, your daughter, manservant, nor maidservant, cattle, stranger. Grabe po yung sa Exodus, no? Lahat, walang gagawa, walang kikilos. In verse 11, for in the 6 days, the Lord made heaven and earth, and the sea and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Huwag po masyadong lalimin. Pag sinabing holy, it means separated, to set apart. Okay? Kaya po pag sinabing Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind, be holy, it means that you should set apart, hiwalay kung paano ba kumilos ang mundo. So sabi, observe Sabbath day. In Genesis pa lang po, utos na yon. Because God ay siya mismo nag-exemplify, no? Na mahinga po siya. Tanong, namamahinga ba ang Diyos? Doon lang. Natutulog po ba ang Diyos? Yung mga tanong na idlip lang, idlip. Sa kanta lang, natutulog ba ang Diyos? Si Gary B. The Bible says that God He does not slumber. Hindi siya natutulog, no? Pero sabi rested, no? Iba kasi yung rest, no? But in my own opinion, when God said He rested on the seventh day, He rested in a sense that God appreciated all He had created. No? Rest sa Kanya yon na makita niya na yung mga nilikha niya is in proper order. Di ba kapahingahan yon yung naka-order lahat? Pero pag wala sa order, hindi ka mapapahinga pag wala sa order yung mga bagay-bagay. But God rested and appreciated all the works of His hand for 6 days. So something to think about. Sa isang linggo ba, nakakaupo tayo, na-appreciate din natin yung mga trabaho natin? Naamoy nyo pa ba yung inyong nilabhan? Ang bango talaga nitong sabon na to, kaya ito ginagawa ko. No? Na-appreciate nyo pa ba yung lambot ng nauupuan ninyo? How much of our rest, hindi tulog, no?
Yung rest that we are appreciating life. Alam niyo po ba yun? When we appreciate life, that's already a rest. Pero kapag we don't appreciate, yung lagi tayong may kulang. Ano ba to? Kulang ng alat. Ano ba to? Ang tigas. Pag laging walang appreciation, wala pong recreation, walang rest. But try to appreciate, try to sit down, appreciate, kung ano meron dyan, you will be rested. And I believe when God rested, He appreciated you. Ang galing talaga nitong anak ko na to. No? And one thing that God will appreciate among us, if we are doing what we've been created for. Matutuwa ang Diyos kung ikaw ay tao, nagiging tao ka. Kung ikaw ay ibon, nakikita ka niyang lumilipad dahil ibon ka. Nakikita niya na yung araw ay sumisikat pag umaga kasi yun talaga yung nakadesenyo sa kanya. God will appreciate all of us if we are doing according, or if we are living life according to our very design. Kung nanay ka, tatay ka, kung anak ka, nagpapaanak ka. Kung binigyan ka ng leadership quality, magpaka-leader ka. Kung binigyan ka ng skill tumugtog ka, kumanta ka. God will appreciate you. Pero marami po sa nangyayari sa atin, we're not rested. No. We're not doing our Sabbath kasi we're not doing what we've been created for. Alam niyo po ba, marami sa atin hindi napapahinga kasi hindi natin ginagawa kung ano yung disenyo natin. At naranasan niyo na rin ba na, halimbawa tuturo ako. Nakapagod pong magturo Hindi po madaling magturo. Pero, pag nagturo ako, parang after ko magturo, wala lang, okay lang, hindi ako pagod. Kasi that's how I know I am created for. I am designed for. Kaya tuloy, pag nagturo, laro lang. Parang wala lang. Okay? Madali lang. Kasi I am doing what I am designed for. Pero try mong gawin yung bagay na hindi ka nakadesenyo. Pagod ka. Pilit mong pinapakayaman yung sarili mo, hindi ka naman nakadesenyong yumaman. Alam nyo bang may ganon? Hindi ka nakadesenyong yumaman. Diyan lang talaga kung anong meron ka. Agree ba kayo doon? Hindi naman lahat nakadesenyong yumaman. Kasi pag lahat tayo nakadesenyong yumaman, ay naku po, parang wala nang order nun. Okay? I want you to realize. Let's realize this point. Marami po sa atin walang Sabbath day, walang kapahingahan, walang rest kasi we're not doing what we are supposed to do. Kaya when God rested, He appreciated everything kasi lahat nasa lugar. Lahat nagfa-function according to their function. Okay? So try to assess. Ano yung pagod ko? Kindly ask yourselves. Ano yung pagod ko ngayon? Yung wala akong Sabbath, wala akong rest, kasi pilit kong ginagampanan yung hindi ko dapat ginagampanan. Tapos yung dapat kong gampanan, hindi ko ginagampanan. Si Kuya Bill, ilang taon na, pero fresh pa rin. No? Na nagpapakanta, ilang set na ng umikot dyan, ilang set na ng mga kumakanta, tumutugtog. No? Si Kuya Bernard, hindi madaling mag-tech. Diba? Napili ka na kaka-tech, no? Nakakapagod pero there's the smile. Pero marami po sa pagod natin sa church, maraming pagod ng mga nasa church ay dahil hindi ginagampanan yung dapat gampanan or ginagampanan yung hindi naman dapat gampanan.
So think about that. Because Sabbath means rest. As simple as that. Sabbath means rest. Hindi natin pag-uusapan kung linggo ba yan, Sabado, Biyernes, o kung ano pa man. No. Sabbath belongs to the Lord. That's why rest can only be found in God. Come to me, all of you who are weary and tired and burdened and burned out and frustrated and depressed and mentally ill and whatsoever. Come to me, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Learn from me, for my burden is light. Baka mamaya kasi ang pasan-pasan nating yoke ay hindi yung yoke na ipinapapasan sa atin ng Diyos. Or sometimes, yung yoke na dala-dala natin, hindi together with God. Sabi kasi nung verse, take my yoke upon you. Ang laging picture po niya, no? Isang cow o baka na matanda, tapos batang baka. Tayo yung batang baka, si God, yung matandang baka, ibig sabihin, we're side by side with God, kaya hindi po mabigat. Kasi mas malaking pressure, mas malaking weight ang nakay God. Kasama natin siya. But we still have the yoke. Okay? Kaya sabi doon, learn from me. Kung aaralin niyo po yung verse na yon. So come to me, all of you who are weary and tired. Which I think lahat tayo, tired and weary. No? Lalo kung may ganito kang anak. O mamaya, sige doon nga muna. Okay? Pero sino magpapakapagod dyan? Ibang magulang. Ako magulang yan. So talaga magpapakapagod ako dyan. Di ba po? So what's your design? What's your purpose? Maaaring mapagod ka, but you can still find rest kapag ginagampanan mo yung nakadesenyo para sa'yo. Dapat nga hindi tayo napapahinga or hindi tayo napapakali kapag hindi natin nagagampanan yung dapat nating gampanan. Dapat doon tayo hindi mapahinga. So sa church, ang dami pong gampanin. Baka naman. Ano? Alam mo yon? Ang dami pong gampanin sa church. Baka naman, kinakausap ka ng Lord bukod sa pagbubutas ng bangko, may ibang pinapagawa sa iyo ang Lord. Dito sa church. No? Ang dami. Ang dami pong gawain sa church. Even a simple pag-aayos ng upuan, simple ng pagsisinop ng kung anumang gamit dyan, ang dami pong pwedeng gawin sa church. Dapat hindi tayo napapahinga, hindi tayo napapakali, no, kapag hindi natin nagagampanan yung dapat gampanan sa church. Okay? So by definition, Sabbath means rest in the Lord. Okay po, because rest can only be found in the Lord. Naniniwala po ba kayo doon? Sample. Sino po dito, natulog naman kayo, kompleto tulog ninyo, pero pagising nyo, para pa rin kayong pagod? Ako daw, sabi kami, mga teacher talaga, no? Ayan, principal. Ako, yan. So, isang malinaw na sample na hindi porkit napahinga ka, ay totoong napahinga ka. Get po natin yon? Kaya po talaga, rest can be found only in the Lord. Hindi mo yan masusumpungan sa 12 oras na pagtulog, although makakatulong yon. Hindi mo yan masusumpungan sa kapahingaan sa pagpapamasahe, although makakatulong yon. Hindi mo yan masusumpungan sa kapahingahan knowing na meron kang pera sa bank account mo, napapahinga ka, although makakatulong yon. Hindi mo yan masusumpungan sa dahil meron kang karelasyon o stable na trabaho, although nakakatulong yon. Lahat po yon, anong sabi ng topic kanina? Lahat po yon insufficient. Because sufficiency can only be found in the Lord. Kung nakinig po kayo ng topic kanina, ni Ate Lynn, no?
everything will never be enough. Kahit ikaw pang pinakamatalino, pinakamalakas, bata, mayaman, lahat ng pinaka sa mundong ito, hindi po natin masusumpungan ang tunay na kapahingahan sa lahat ng yon. Pero hindi ko po dinidiscard, Siyempre, iba pa rin yung may pera ka. No, iba pa rin naman siyempre yung kahit pa paano malakas ka, yung wala kang nararamdaman. Iba pa rin po iyon. Pero, lahat po darating sa pagkakasakit. Lahat darating sa medyo tsatsaniin mo yung pera mo. Lahat darating sa talagang pagod. At pag dumating lahat ng yon, where can you find rest? In the Lord. Because He is the Prince of Peace. Rest in peace. Rest in the Lord. Ayoko yata ng rest in peace, RIP, no? Hindi naman ibig sabihin nun ay mamamatay, no? Rest in the Lord because God is the Prince of Peace. So when you say rest in peace, it means rest in the Lord. Ang sarap kaya mamahinga ng may kapayapaan. Diba? So, hindi po natin pag-uusapan kung Sabado, Linggo at kung ano man po yan. Pero may mga kapatid po tayo na talagang ang tawag po sa kanila ay Sabadista. Kasi po, by biblical calendar, yung tinuturo po sa atin ni Ate Malu, the biblical calendar count, the Sabbath it falls on Saturday. Pero alam nyo po, ang nag-start ang Saturday nila, ang Sabbath nila, Friday 6 p.m. Kasi po, ang count ng clock nila, ng oras nila, first watch would always be 6 to 9, 6, 7, 8. Lagi pong tatlo. 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Okay? First watch. Okay? 10, 11, 12. Second watch. Yun po, pag ganun po yung, kaya pag nagbasa po kayo ng Bible, meron po kayo mababasang first watch, second watch, third watch. May mababasa po kayong, ganun po yung count nila. Kaya po yung mga kapatid nating Sabadista, meron po kasi kaming katrabaho nun. Friday pa lang, nagpapaalam na. Meron kaming hindi pala minsan, madalas gagabihin kami. So, aabot na ng mga 5:30, 6, nagpapaalam na po yun. Kasi 6 pa lang, kailangan gumagampan na po sila doon sa church nila. No? And then, meron po akong online leader, Bible study leader, nagtrabaho sa Israel, taga-Israel. Totoo po na meron po mga religious Israelites or Jewish pa na gumagampan pa rin po ng Sabbath day. Talaga pong niluluto na nila lahat. No? Para po pagdating ng araw ng Sabbath nila, wala po silang gagawin. Okay? So, it's a good thing. Pag po may chance kayo, palawakin niyo po yung inyong mga kakilala. Masarap pong may kakilala sa Israel, may kakilala ang ganito. Makakatulong po yon in your spiritual journey. No? Now, what's my point? Hindi ko po muna tatapusin to kung itong Sabbath day. No? What's the point in the New Testament? In the New Testament po, alam nyo po, laging ang accusation kay Jesus, dalawa po, madalas na accusation kay Jesus. Sige nga po. Anong accusation kay Jesus lagi? Ano, Tibet? Ano? Ayon, Son of God, no? Thank you. Laging sinasabi, He's the Son of God. Yun yung accusation siya. Blasphemy in the name of the Lord. Yun po yung another 10 commandments. May isa pa. Laging accusation kay Jesus. May isa pa po. Very good, no? Dalawa po ang laging accusation kay Jesus para po siya patayin. Una po ay yung kiniklaim niya, that's blasphemy. Kiniklaim niya na siya ay anak ng Diyos. Anak ng Ama. Okay? Kaya po siya, yun po yung sinasabi sa kanya, kaya siya dadamputin at papatayin. Ikalawa pong laging accusation sa kanya, gumagawa po siya
nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo, at kung ano pa mang mga kababalaghan during Sabbath day. Kasi nga po, sa batas, pinag-aaralan natin yan, sa batas, you need to make it holy. You need to observe it. Wala kang dapat ginagawa. Pero, linawin po natin ang sinabi ni Jesus in Mark 2:27-28. Jesus said to them, "The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath, and He has authority over it." So ang linaw po ng bagong tipan, no? Ang linaw po na sinabi ni Jesus in Mark basahin niyo na lang po, chapter 2 verses 27-28. Sabi ni Jesus, teka, magkalinawan tayo. Linawin natin. Yang bang Sabat na yan ay ginawa para kanino? At para saan? No? Ang sabi ni Jesus, Sabbath was made for man and not man made for the Sabbath. Sino bang kailangan ng kapahingahan? Yung Sabbath? Yung tao. So, yung Sabbath ginamit para sa tao. At marami pong tao ang hindi nagbe-benefit sa Sabbath. Bakit hindi nagbe-benefit? Doon sa mas malalim na reason. Maraming hindi nagbe-benefit in the Sabbath because they don't know the Lord of the Sabbath. Remember that we can only find rest in the Lord. So kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka talaga mapapahinga. But next time, ang pag-usapan po natin ay ano ba yung mga dahilan ba't hindi talaga napapahinga kahit Kristiyano na. Aminin. Kahit Kristiyano ka na, hindi ka pa rin napapahinga. Guilty po ako dyan. Hindi ko alam kung guilty kayo. No? Bakit? Sa dami ng utos na do not worry, sa dami ng utos that come to me, sa dami ng mga imbitasyon ng Diyos, ni Jesus sa atin, bakit marami pa rin na nagkiklaim na tayo, Kristiyano, that we are in the Lord, but we don't find rest in the Lord? Bakit? So yan po yung ating pag-uusapan sa susunod natin pagkikita. Kung makakasunod pa, kasi baka dumugtong na po ulit si Ate Malu. But don't worry, kapag po nagka-time ako, nire-review ko naman kayo para po na ibabalik po kayo dun sa na pinaghintuan ko. Okay po? Question. Dan na po muna tayo sa Sabbath day. May tanong po? May tanong po ba? Yes po. Doon sa Sabat, yun na nagis na nila sinusunod na yung utos. Dito sa atin ngayon, yung utos na 10 utos, ginawa na lang 2. Mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat, ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng iyong buong buhay. At ang pangalawa, mahalin mo yung kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili, tulad ng pagmamahal ng Diyos. Amen. Okay po. So, clarification lang po. Idugtong ko na po. Baka makalimutan ko pa sa susunod o hindi ko na masabi. Sabi doon, no, actually hindi siya pinaiksi, no. Sinum up siya at pinalalim. No, pinalalim. Mahalin mo ang Diyos mo ng buong puso, buong lakas, buong isipan at kaluluwa mo at ibigin mo yung katabi mo ngayon, no, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yung pong Sabbath noon, it's in the temple, synagogue, and whatsoever. Now, Sabbath is now in the church. Dito, struktura, yan, organisasyon. Pero pag nilalim, the church is ako. The church ay kayo, ikaw, no? So it means that Sabbath dapat nararanasan din sa akin. Ang tanong nga, pag ba ako kasama ng asawa ko, nakakasabat ba siya? Nakakapahinga ba siya? Napapahinga ba siya pagkasama ako? Kasi I'm the church. She is the church. Pag ba kasama ako ng anak ko, napapahinga sa akin yung anak ko? Pag ba kasama ako ng katrabaho ko, napapahinga sa akin katrabaho ko? Yung katulad ng sinabi kanina sa preaching, no? Yung bang pag nakausap ka, laylay na yung balikat,
Pag ba nakausap ka, nagkakaroon ng energy, o baka pag nakausap ka, sabi nga, ano ka pa, lalong gumagapang pa, no? Kung napakinggan nyo po yung sample kanina. We are the church. If we are in the Lord, dapat yung Sabat nararanasan din ng ibang tao sa atin. Dapat napapahinga din yung ibang tao pagkausap tayo, pagkasama tayo. Pero kapag hindi sila napapahinga, naku, sinong Sabat kaya dala natin? No? Something to think about. If my God is the God of Sabbath, ako din ba ay nakakapaghatid ng Sabbath, ng rest sa mga nakakasalamuha ko? Question po? Wala na. Kung wala na, tayo po ay manalangin at mamahinga. Marami pang gawain sa mga susunod na oras. Lord, we thank you that you are the Lord of the Sabbath. Sabi mo sa iyong salita, you are the Lord of the Sabbath, that you have authority in the rest. Lord, from the very beginning, you designed us to take rest in you. And even to the end of the Bible in Revelations, ang handog mo ay kapahingahan. Sabi mo that you will wipe all our tears, that there's no pain in you, that when you are knocking on the door, you will join us, you will celebrate with us. That's rest, Lord God. Kaya ang dalangin ko po sa bawat isa sa amin, if there are areas ng buhay namin na walang rest, will you please give peace, comfort, and rest? Because that's what you came here for. Bakit ka naparito as the Prince of Peace, Counselor, Mighty Warrior? Bakit ka naparito? It is to give us rest. Rest sa mga gawain ng mundo, rest sa mga pamantayan ng mundo, rest sa sinasabi ng ibang tao. Lord, I pray that you will really teach us your ways, that we will learn from you. We will learn from you. Ikaw na ang bigat-bigat nung task, kung ba't ka naparito, pero you can still find rest. May bagyo ka, natutulog ka eh. God, you can find rest because you know what you're doing and you're just doing what you are ought to do. So Lord, ang dalangin ko po sa bawat isa sa amin, kung meron kaming ginagawa na hindi naman namin dapat gawin, will you please give us the strength to put a stop on it? And Lord, kung meron man kaming mga bagay na hindi naman namin ginagawa pero dapat namin gawin, will you please give us wisdom and also strength na simulan yung pinaka-disenyo mo sa bawat isa sa amin. And Lord, the same prayer for Gios, the very church. Kung meron man pong ginagawa ang church namin na ito, na napapagod lang yung church kasi hindi naman dapat ginagawa, will you please put a stop on it? And Lord, kung meron man dapat ginagawa ang Gios na hindi namin ginagawa, will you please enlighten us, illuminate us sa kung ano ba yung dapat namin ginagawa. Thank you, God. Dismiss us with your grace. Allow us to have peace in the remaining hours of today. We give you all the glory in Jesus' name. Amen, amen. God bless everyone.